Naghahabol na ng oras ang ating planeta. Kitang-kita na po ang impact na dulot nitong climate change. Ang mga bagyo ay dambuhala at malalakas na. Ang heatwave ay palala ng palala. Ang pagkasira sa ating mundo ay damang-dama na sa iba't ibang panig ng mga bansa. Papaano susolusyonan ang dilubyong kinakaharap ngayon ng ating planeta? Hello, what's up mga sangkit? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag nyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, nag-upload tayo ng mga content na kapupulutan ng kaalaman at aral. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Pabilis ng pabilis ang takbo ng panahon mga sangkay. At ang deadline na masolusyonan itong tumitinding krisis ng ating mundo dulot ng climate change ay papalapit na. At isa sa impact nito ay ang pagtaas ng tubig sa karagatan. Maraming mga lugar, maraming mga syudad ang lulubog sa paparating na mga taon. Ano ang magiging solusyon dito? May natitira pa bang pag-asa ang ating planeta? Ang climate change ay talagang namang nararamdaman na po ngayon ng lahat ng mga bansa. Kasama na rin po dito ang Pilipinas. Nito lamang mga sangkay naka-experience po tayo ng dambuhalang bagyo na sunod-sunod. Hindi na po ito katulad dati mga sangkay na ang mga bagyo ay talagang mahihina lamang. Ngayon mga sangkay, umaabot po sa Category 5 at mukhang tataas pa po ito. Ito po ay dahil sa climate change. May malalang impact itong climate change kagaya po ng intensifying heat waves na nagpapalala ng sitwasyon sa ating mundo. Sobrang init na dahilan mga sangkay kung bakit lumalakas ang mga bagyo. Rising sea levels ay nagre-reform mga sangkay sa mga coastal regions. Nagre-reshape ang interaction mga sangkay sa mga environment o mga lugar na tinatamaan nitong pagtaas ng tubig sa karagatan. Ayon nga po sa mga pag-aaral ng mga scientists kahit dito po sa Pilipinas, mga sangkay, ang pagtaas ng tubig sa karagatan ay nakikita na. Ito po ay dahil sa climate change. Ang global warming, mga sangkay, ang nagiging tulay kung bakit itong pagtaas ng tubig sa karagatan ay lumalala. Many coastlines will be impacted around the world with irreversible consequences for coastal inhabitants. So ito po yung tunay na kalagayan ngayon ng ating mundo. Nakikita po ninyo mga sangkay, o na-witness po nating lahat ang naganap ng mga pagbaha sa Pilipinas. Hindi po ito normal mga sangkay na kagaya pa po ng dati. Ito ay talagang namang epekto ng climate change na ang global warming mga sangkay ang siyang dahilan kung bakit lumalala mga sangkay itong ating sitwasyon. Dahil sa patuloy na pagtaas ng temperature, umiinit ang ating mundo, nakakabuo ng mga malalakas na bagyo. At dahil doon mga sangkay, nagkakaroon po ng mga malalakas na pag-ulan na ang epekto ay pagkasira ng maraming komunidad dahil po sa mga halimaw na mga pagbaha. Sinasabi nga po ng mga scientists na sa 2030, kung hindi pa rin po masusolusyonan na mapababa ang temperatura ng ating planeta, mga sangkay, ang lahat ay magiging irreversible na. Hindi na po pwedeng mabalik sa dati ang ating mundo at mas magiging halimaw na ang epekto ng climate change. Kagaya po ng mga sobrang lalakas ng mga bagyo, mga malalalang pagbaha, sobrang init ng panahon, mas malalang pagkatuyo ng mga patubigan kagaya po ng mga ilog. Dahil po sa pagtaas ng tubig sa karagatan, marami ngayon ang ginagawang solusyon o pinag-iisipan na magiging sagot upang hindi po ito lumala at hindi po maging katakot-takot ang epekto. Kagaya na lamang po ng mga pagtatayo ng mga dikes at pagtatanim ng mangroves upang ang isang lugar ay ma-build up at ma-develop at hindi gaanong masagasaan nitong pagtaas ng tubig sa karagatan. Subalit mga sangkay, ang oras na kailangang gawin na ito ay ngayon na. Hindi lamang basta pag-aaral na dadaan sa loob ng mga ilang taon, subalit kailangan ng mabilisan na aksyon para dito. By 2050, 1 million inhabitants in France alone could be impacted. In mainland France, a 50 centimeters rise in sea level
is very likely to take place by 2080 to 2100, flooding a large portion of the coastline. Doon pa lamang po ito sa France, mga sangkay. So talagang lulubog ang maraming syudad at hindi na po makikita sa mapa, mga sangkay. Kung ito ang mangyayari sa ating planeta, ano na naman ang magiging itsura ng ating mundo sa araw na yon? By the way, para po sa inyong kaalaman, ang climate change ay abnormal, mga sangkay. Noon kasi, normal na nagkakaroon po ng pagbabago ng panahon o pagbabago ng klima. Subalit ngayon, mga sangkay, naging abnormal dahil po sa global warming, na ang may gawa rin po ay ang tao. Ang tao kasi ang sumisira sa ating planeta. Kung kaya't itong pagre-reshape ng ating klima o ng ating panahon, mga sangkay, ay abnormal na. Kung kaya't ayon nga po sa report, marami daw po ang pumapanaw dahil po sa epekto neto. Kagaya po ng epekto ng sobrang init ng panahon o heat wave at epekto ng mga malalakas na bagyo at pagbaha. At ngayon na naman, mga sangkay, itong effect ng pagtaas ng tubig sa karagatan ay talagang namang katakot-takot. Kahit dito sa Pilipinas, may lugar na apektado ng mga sangkay ng pagtaas ng tubig sa karagatan. Doon sa Bohol, may isa pong isla doon na lumulubog na po sa tubig dagat. At doon sa Bulacan, mga sangkay, may isang area doon na dati ay masiglang namumuhay ang komunidad. Subalit ngayon, mga sangkay, naging maladagat na po at hindi na po nawawalan ng tubig. Na ang ibig sabihin, patuloy na tumataas ang tubig sa karagatan. At ayon sa report, marami po mga lugar dito sa Pilipinas, kagaya po ng Maynila, ang lulubog at sasakupin na po ng tubig by 2050. Mula po sa northern France to western Denmark and from the east coast of England to the Netherlands, ang pagtaas ng tubig sa karagatan will impact the North Sea coast for decades to come. A significant portion of the Netherlands will have to be redeveloped in order to remain habitable. So ngayon pa lang, kailangan na po nilang gawin yan kung gusto nila na ang lugar, mga sangkay, nga ito ay manatiling buhay at kahit papaano hindi po malala ang maging epekto dahil tataas ng tataas ang tubig sa karagatan. At eto pa, mga sangkay, ang nakakalungkot na bahagi ngayon ng ating paksa. Ang magical Italian city na sobrang sikat for its canals will be at the forefront of the rising sea level. Talagang sila, mga sangkay, itong lugar na ito na malamang gusto nyo rin pong mapuntahan, isang syudad na nasa gitna po ng katubigan, ay maaapektuhan din po nitong climate change dahil po sa patuloy na pagtaas ng tubig sa karagatan. Ang lugar nga ba ito, mga sangkay, ay mawawala sa mundo ng ganun-ganun na lamang sa pagdating ng ilang mga taon? Ang syudad na ito, mga sangkay, sa Venice, ay humaharap ngayon sa isang pambihirang problema between keeping tourism revenue and preserving the city. Dahil kung iisipin nila na mapanatili ang revenue mula po sa mga turista, wala silang gagawin na redevelopment sa lugar na ito. Hahayaan lamang nila na maraming mga turista ang pumunta. Subalit, mga sangkay, patuloy na lulubog ang syudad na ito. Pero kung aalisin muna nila at hindi nila iisipin ang revenue mula po sa mga turista at gagawa po sila ng aksyon para po marisolba ang problemang ito, kailangan nila, mga sangkay, na isara po muna ang buong lugar at i-develop sa kung anumang pamamaraan na mapipreserve ang lugar na ito. Dahil ito po ay nanganganib ngayon dahil po sa pagtaas ng tubig sa karagatan. Ang South American Atlantic Coast ay isa rin po sa magsasuffer sa consequences ng pagtaas sa tubig sa karagatan. Ang French Guiana will be affected as well as northeastern Brazil, Suriname, and Venezuela. Ang mga lugar na ito, mga sangkay, o mga bansa ay talagang tatamaan ng gusto ng pagtaas ng tubig sa karagatan. Ang Cuba at ang Bahamas will face the negative impacts of rising sea level. Marami po mga beaches, mga sangkay, sa lugar na ito ang nanganganib na mag-disappear, na may malaking impact sa kanilang ekonomiya, powered by tourism. So kung mangyayari, mga sangkay, na lumubog na po ito ng tuluyan sa karagatan, paano na ang kanilang turismo?
Sa Amerika mga sangkay, ganun din. Ang una daw pong mabibiktima ay ang Florida, a populous state that attracts millions of tourists annually. At ang Louisiana, which has already been significantly impacted by Hurricane Katrina in 2005. So ang dalawang lugar na ito sa Amerika mga sangkay ang pinakaunang tinatamaan ngayon ng climate change. Kapansin-pansin po yan mga sangkay sa panahon po natin ngayon dahil itong mga lugar na ito ilumulubog kaagad tuwing may bagyo. So marami pang mga lugar mga sangkay ang lulubog sa tubig sa karagatan pagdating ng ilang mga taon mula ngayon. At ramdam na po ito ng maraming mga bansa ngayon. Kahit po sa Pilipinas mga sangkay, yung effect ng climate change ay palala na po ng palala. Kung bakit nangyari doon sa Cebu ang pagkadambuhalang baha, ito po ay dahil sa climate change na ang may gawa rin po ay ang tao. Sinira ng tao ang kalikasan, binabalikan tayo ng kalikasan dahil wala na pong suporta para protektahan tayo ng nature. Ano't ano pa man ang mangyayari sa ating mundo, isa pa rin ang patutunguhan ng ating planeta. Ito po ay papunta sa pagkasira kung pag-uusapan po natin ang Biblia. Kung kaya't mga sangkay, ang mas dapat po nating paghandaan at pagtuunan ng pansin ngayon ay ang ating paglilingkod sa ating Panginoon at ipagdasal po natin ang nangyayari sa ating mundo. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.